Itong kwento na ito ang magpapakita ng lakas at katapangan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang kwento ng magtataguyod sa Pilipinas. Ang pamagat nito'y si Don Santiago de los Santos, na mas kilala bilang Kapitan Tiago, ay nag-anyaya ng isang marayang hapunan na magaganap sa kanyang bahay. Sus Mario Joseph! Espero por favor, mga di nag-iingat. Nakayapon talaga ang bansang ito. Alam yata ang magkakaiba ng pamamakala dito kung para sa kapit. Ang pinakayo ko pa, puno ng mga ito. Permitin na may Carlos Indios. Nagawa ko ng taon ako ng tiis at saging at galing at sa kumakain sa kanila. Noong pinatid ako, mga ilang matatanda at may mga nagsuccess lang ang nagkatid sa akin. Kete de sa list. Tingin ka sa mga sinasabi ko pa. Huwag mong kalimutan na nasa loob din ang bahay ng isang linggo. Extra and low correcto reverensya. Baka mag-ayos si Kapitan Tiago pag narinig niya ang mga sinasabi. Pag kayo magandang tagal na ito ni Tiago na hindi siya isang Indio, malayo na siya sa mga tao yun. Buenas noches, mga senyor, senyora. Kinalulugod ko ay pakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan. Ito, si Crisostomo Ibarra. Gusto ko, Ginoo. Ang aking ama, si Don Rafael, ay yung matalik kaibigan. Tama po ba? Baka hindi, bakit naman sinabi mo? Sa iyo, iba. Aba, buti walang masama nangyari sa iyo papunta dito. Dapat po. Hindi na mapalit ka sa iyo. Siya isang tao mabait. Salamat po sa sinabi ninyo tungkol sa aking ama. Ay makikita si Ibarra na nakikipagkilala sa mga kalalakihan at kababaihan sa kabilang banda ng bulwagan. Ay, ito magaganda ang mga taga-Europa. Wala pa rin natalo sa mga ganda, mga kababaihan. So, sinungaling. Marahil na tanong niya ito yung itinang nakasanay klase mga Mga mahal kong panauhin. Handa na ang hapunan. Iya, tika na. Yahain mo na yung mga pagkain. Tapos tayo. Ay, try na ako eh. Ano to? Lahat ng pagkain dito sa Pilipinas, ang tinawa ng aking paborito, Boy Cristo. Ilang taon ka na nawala sa ating bahay, Don Ibarra? Ang taon po, Ginoo. Kaya yung 7 taon sa Europa, ay malaman nakalimutan mo na ang ating bahay. Totoo po dyan. Parang ang makikbayan ay nakalimutan na sa amin. Totoo ba yan, hombre? Opo, Inyong Victorino. Kahit kailanman na hindi ko makakalimot ang aming bayan. Sa iyong mga bansang napuntahan, ano ang mga bansang iyong tumatak sa isipan? Tawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya ay wala na akong iniibig kundi ang ating bansa.
Pagkatapos ko kasing mabasa at mapag-aralan ang kasaysayan at kultura ng isang bansa, nakalilimutan ko na rin mga magaganda kong naaalala sa bansa ko. Entonces debes conseguir at kapal tayo ng pera upang pumunta na Europe ang wala ka ng gustuhan. Ang iyong mga mag-aaral ay din naman ang kahit sinong mag-aaral ang tanongin mo sa ating bansa. Flores, kayong magtaka sa aming dating buhay. Ganyan-ganyan din ang pakikitungo sa akin ng bata pa. Mukhang hindi siya nagbago. Salamat pa rin sa kanya dahil nagbubunita o ng mga panahon ng kanyang referensya. Ay madalas dumalaw sa aming dalawa. Nakakasalo sa pagkain natin. Senyores, Kapitan Tiago, babalik pa lamang mula sa Europa. Kaya't naway maintindihan ninyo na kailangan ng lumisan agad. Punta pa ako ng San Diego sa Malawang sa Todos Los Santos. Kaya't may kailangan akong gagawin. Hindi ka na ba talaga mapipigil ng umalis? Sana'y naman maghintay ka sa pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Alam ko naman ang matagal na hindi ka makikita. Lo siento, aking Don. Ngunit mahalaga ang aking katatapuin. Muchas gracias sa hapunan, Kapitan. Minom na lang tayo. Alang-alang sa Las Pilipinas at sa Espanya. Salud! Salud! Alis na rin ako. Salamat sa pagkain. Nagalo na pinapakilala. Nakita niyo minsan ay napakasabakan nagiging bunga pagpapadala ng inyong mga anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki ang kanilang ulo at tuwing na ang mga sarili ng sinataas, nawawalan sila ng mga galang. Puta madre! Nakahanga-hanga. Itong taon na nakalipas, ngunit ayun pa rin ang dating sino. Ang matandang babae. Siya nga. Parang kahapon lamang ako ay nasa Europa. Hindi pa rin naayos yung bato tulad noong huling pag-alis ko dito. Yata! Pag-iingat kayo. Matuto kayo sa inyong ama. Pagpamanhin po ninyo, wari sa dyan napakataas ng iyong pagtingin sa aking ama. Alam niyo po ba ang tunay na nangyari sa kanya? Ang ibig niya sabihin ay hindi nyo alam? Tinanong ko na ito kay Don Santiago. Subalit bukas pa raw niya ito sasabihin sa akin bago ako umalis ng umaga. Alam po ba ninyo ang nangyari sa kanya? Oo, alam ko. Tulad ng pagkakaalam na lahat. Siya ay namatay sa karsel sa bilangguan. Sa karsel? Sino ang namatay sa karsel? Aking ama? Bilangguan? Nakulong siya sa bilangguan? Ano ang sabi ninyo? Kilala ba ninyo kung sino aking ama? Yaw, maaari magkamali. Si Don Rafael Ibarra. Oo. Don Rafael Ibarra nga. Ang buong akala ko'y alam na ninyo. Dapat akong maniwalang hindi kayo nabibiro. Pwede po ba ninyong sabihin sa akin? Bakit siya nakulong? Isang araw, isang lalaki ay inaasar ng mga bata. Kaya isa na kumukuha ng buwis, ngunit hindi ka marunong magsulat. Oo nga eh. Madali na pang kanyang tiyan kaysa sa kanyang utak. Dahil sa galit, napon ng lalaki yung mga bata at sinipa-sipa. Yan ito. Kita ng inyong ama ang nangyari at Itigil mo yan! Siya isang bata lamang! nakamalasan ng iyong ama namatay ka sila. Sino ang nagpatapon sa aking ama para siya'y pumunta sa bilangguan? Sa dating kura ng San Diego, si Padre Damaso.
bintana sa bahay ni Kapitan Tiago. Ihagis mo yung sasabihin ko. Wag. Kahit sa huling paghinga ng iyong ama, ikaw pa rin ang nasa isip niya. Pasensya niya, Senyor Ibarra. Magpapaubay ako ng istorya nito kay Captain Tiago. Kaya alis ka rin. Alam ko yun. Ngayon ko lamang nalaman ang nangyari sa aking ama. Ang aking kawawang anak. Sagrado ko na sila ay hindi masaya sa pagtitig ng kanina. Ngunit, sayang lang. Maganda mo si Crisostomo. Ama, paano kakalungkot naman ko? Pag-alala lang iya, mag-alala. Papasalamat lang ako sa Diyos para nagbibigay sa atin ng napakagandang kapalaran. Ngunit, maging masaya tayo kung buhay pang Malarawan Kailan mo ito mga lungkot sa nakaraan, Ama? Sa tingin ko kung nakasok sa kaulog. Napagod ka kaganina. ako'y talagang napakaswerte para makakuha ng anak pang ito. Tiago ay nagiging isang ama. Ang kanyang buhay ay mas lalong sumaya. Ngunit, Kaya, kung buhay ka pa ngayon, sigurado ako na magiging mas kompleto ang aking kasiyahan. Huminga lang po, Pia. Pwede sa selo. Natakot ako, Tiago. Matakot sita. Hindi lang ako sa tabi mo. Pia! Tiago! Ang anak niyo ay babae. Maaari ko kung makita ang aking anak. Por supuesto. Iiwan ko muna kayong dalawa kasi lang si Ibarra ay bumalik sa kanyang silid. Pia! Pia? Pia! Isabel! Ayun! Isabel! Si Ibarra ay bumalik sa kanyang silid. Ay. Ang aking ama. Ang aking kuwawang ama. Matay lamang sa kamay ng tinutuwid ng kaibigan. Ano ba ang misteryong bumabalot sa iyo, Maria Clara? Bakit parang ang liwanag mo ay hindi nawawala kahit sa dilim ng gabi?